For today's video, I've got another original reaction video content. Reaction ng isang simpleng retail investor that is trying to beat the Philippine stock market as my benchmark. Reaction ko sa mga topic, di ba? Sa mga sinasabi ng mga professionals. So ito yung video na yon, no? Call Financial Group channel titled Investing in 2026 Risk Trends and Opportunities Call Market Outlook. And so far, maganda yung start ng PSEI. Ayan, siya yung nangunguna. Pero malas pa rin yung emerging, oh. So, maybe in just a few days, baka maunahan na naman niya ang Philippine stock market. Ang tanong na lang is whether mag-continue yung momentum ng Philippine stock market. And so far, tatalo din ako ngayon ng Philippine stock market and FM ETF, but still early in 2026. Madami pang pagdadaanan yan, no? Isang malupit lang na negative headline. Tuloy-tuloy na naman yan na magre-red ng magre-red. Pero wag naman sana kasi, dami nang iyakin ang dami nang reklamador. So today is January 12, second week, and uy, grabe. Ang lakas pa rin, no? Ito na nga ata talaga yun, no? Baka ito na yung bull run na sinasabi. Again, bash ka ng bash dyan sa social media, ha? Hindi mo na mamalayan, start na ng bull run. Habang yung tinalunan mo na market, baka nagtatap na yan. And in the coming months, baka mag-reverse na yan. Baka sila naman yung magkaroon ng bear market. Yak ka na naman nun. Ang problema sa inyo, talong kayo ng talon ng stock market. Anyways, ito yung video na yun and magre-react ako again on different slides. So panoorin nyo na lang yung video and tingnan na yung opinion nila sa nilang mga topic. So the first slide, how would you describe daw the the current market? So I think the PSEI right now is a very depressed na stock market. Ang daming basher. Pag nakita ka ng madaming ganyan na basher sa internet ng PSE, and at the same time mas gusto nila yung mga yung mga tulad ng US market ganyan. Sabay promote ng use my referral code, use this broker, ganon to invest in the US market. Alam mo na nasa depressed level ngayon ang Philippine stock market. Pero yung mga ganyang depressed level, yung mga cheap valuation, yan yung pinaka best time na mag-invest kasi ang daling pumasok So while yes, possible ba siyang bumagsak ulit? Yung gagawin mo lang pag bumagsak ulit yung index, nagbagsakan yung stocks, calculate mo ulit. Is it still undervalued? Maganda fundamentals, edi pasok ka ulit. Di ba? Ganun lang. Meanwhile, yung iba na nagkikiride sa mga bull market, madaling pasukin kasi nyari, nakiride sila, tumalon sila doon. And still ongoing yung bull market, di ba? So may gain sila, di ba? Sarap sa feeling However, on a bull market, ang hirap umexit, okay? Kasi every time nagagawa ng weakness ang isang bull market, isipin nung investor, hindi lang to, temporary correction. Healthy pullback, bull market to. And titingnan sa news, ganto, di ba? Maganda pa rin yung US market, bla bla bla. So dahil sa sobrang optimistic na nung stock market na yon, any pullback parang confident yung mga investor, bla bla bla, hanggang sa hindi nila mamamalayan, tuloy-tuloy nang nagda-down yung stock market nila. Ganun yun. So yung mga nagtatalunan dyan sa US market, you are making a big mistake. Tumatalon ka sa isang overvalued na market. Akala mo gumawa ka ng research mo. No, you are just riding a bull market. You are riding on premium valuations, no? Yung mga premium valuations na yan, madali yan matanggal sa isang stock. Sa akin, hindi mo siguro mag-gets yung sinasabi ko, pero I can guarantee you will learn the hard way. Okay?
So, paano mas matindi yung magiging lesson mo dyan sa US market, no? Not a financial advice, pero kung gusto mo yung talagang, yung matinding lesson, mag-all-in ka ngayon dyan. Not a financial advice, pero at least you will learn the hard way, no? Yung mga sinasabi ko, okay? So, sabi niya, or ang sagot niya, stock valuations are deeply depressed. So, pares kami ng sinasabi. Ito, hindi ko to pinanood. Actually, yung mga video na nagre-react ako, hindi ko pinapanood, no? Nagre-react lang ako on, yung mga may slide lang, ganun. Or may mga topic na, na mababasa ko kaagad. So, yung mga raw videos na, conversation, blah, 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 hindi ko pinapanood yung mga ganun eh. Una, hindi ako makapag-react, no? Hindi ako makagawan ng content. Second, tinatawag talaga manood sa mga discussion ng mga, mga professional. Pero yung sabi niya is, ayan, depressed level. A key reason to consider buying today. Bakit? Kasi valuations are attractive. And of course, dividend yield is inversely proportional to the stock price. So, mababa yung stock price, yung dividend yield ng isang business, umaakyat. And kung nagtaas pa sila or gumagawa sila ng earnings growth, so potentially tataas pa yun ng kanilang dividend rate. So, mas mabilis mag-compound yung, mga dividends mo na depressed level na stock market, assuming bumibili nga ng mga mga magandang companies, consistent na mamigay ng dividend, blah blah blah. Despite growth, many companies continue to face a lot of risk. Diyan na papasok yung pagiging investor mo, di ba? Syempre, hindi mo bibilihin yung mga companies na sa tingin mo risky, hindi nagpapakita ng growth, hindi undervalued, ganyan. Mimigay ng dividend, kapiranggot lang. So, question, what key events could move the market in the near term? Ito, na-discuss ko na sa aking 2026 outlook. So, on previous years or let's say last year, every time na nagre-report ng below expected na GDP, ang Pilipinas, bumabagsak yung stock market. So, para ma-reverse mo yon kapag nag-report ng above analyst expectation na GDP ang Pilipinas, then you expect na karoon din ng optimism yan sa stock market na yan. Potentially baka pitikin siya. Another one is the yung flood control or mga corruption headlines. Every time na may nilalabas na malaking corruption headline, bumabagsak ang Philippine stock market. So, pag na-reverse yon, or let's say may mga napanagot na malalaking politiko, possible, di ba? Mag-reverse din yung sentiment, karon ng optimism. So ayan, sabi niya GDP growth din na I think dapat above 6%, pero this year I doubt no? I doubt na magsi 6%. In fact, majority ng mga expectation ngayon, pag nagbabasa ka ng mga news headline, yung mga nagpre-predict, below 5.5 yung mga prediction nila eh. Wala kang makita na magpre-predict ng 6%, no? So pag may surprise na 6%, I think pipitikin ng sobra yung PSA na yan. Madaming may excite, Pilipinas nagsi 6% na ulit. Buy. Ganon. Fund flows are another important catalyst. Siguro yung fund flows yan ng mga foreign investor na again, sinabi ko on my 2026 outlook, ang pinaka number one bad sentiment ng PSEI last year is actually yung yung nag-bull run yung emerging market, international, pati US, di ba? So, tatlong malalaking market yan. Na pag may ganong tatlong market na nagbubull run, mag-attract yan ng madaming liquidity. Magtatalunan doon yung mga may funds, mga investor. Automatic mag-allocate sila doon ng mga malalaking allocation on their capital, and i-trim nila yung allocation nila on things like the Philippine stock market, blah blah blah. Kasi madaming mga foreign funds, foreign investor, ganyan. Parang retail investor lang din mag-isip, no? Kaya papahit ng performance ng madaming mga fund, especially mga actively managed na fund, kasi mahilig din silang tumalon ng tumalon, okay? So ayan, foreign funds are moving into emerging market. Like kong pinapakita yan on my channel. Makita nyo paano in-outperform ng emerging market ang US, diba? Throughout 2025.
And it seems like nagko-continue na naman siya this year. If inflows continue, investors may look toward other sinabi ko yan sa 2026 outlook ko eh. Di ba? So, maski hindi ko panoorin to, yung mga sinasabi nila is a lot of it nasabi ko na eh. Di ba? So, what risk should investors be mindful of? Si Donald Trump ngayon yung the biggest risk in global market. Kung ano yung ginagawa talaga ng presidente na yun eh. Kakaiba siya gumalaw, kakaiba siya mag-isip. So, I think pag may mali siyang nagawa, di ba? And mag-cascade yung or magkaroon ng domino effect, wala na, mahirap nang mabawi yun. Di ba? Yung recently, yung bigla niyang bigla nilang, ano ba tawag doon? Kidnap ba tawag doon? Yung leader ng Venezuela, bla bla bla. So, pero sa kanila, economic growth, which is, pag below 5, mag below 5%, sunod-sunod, wala na. It's over. Maghanap ng bagong low yung index na yan, pag sunod-sunod yan na, below 5% growth. US market weakness could create contagion in the Philippine market, possible, pero, kung mag-correct ang US, more than yung nila, yung QQQ or Nasdaq 100, kung saan nandun yung mga technology stock, more than 50% yan, no? Pag nag-correct, S&P siguro more than 30%. Pero ang Philippine stock market, feeling ko, correct na lang yan, mga 10 to 20% and then magre-rebound lang siya ulit kasi madaming sasalo. Bakit madaming sasalo? Kasi pag nag-correct siya by another 10 to 20%, sobrang attractive na dyan yung madaming blue chip, trading at a high or attractive dividend yield. For sure, madaming sasalo dyan. Therefore, magre-rebound agad yan. Okay? Given the current market environment, where can investors find opportunities? Philippine stock market all the way. Di ba? Yan yun. And para maghanap ng opportunities yan, daming opportunities yan, nagkalat. And speaking of opportunities, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So, high dividend stocks remain attractive, lalo na pababa yung interest rate. At some point, karon yan ng capital rotation from passive papunta sa mga or from passive asset papunta sa mga high dividend stocks. Pero syempre, 'di ba, hindi lahat ng high dividend stocks are attractive. Syempre, magbibase ka pa rin sa kanilang valuation. Kung may trajectory sila of growth, ganyan, or malinis yung kanilang balance sheet. So, may table sila rito, high yield na mga dividend stocks na mostly mga blue chip. And hindi lang blue chip, mostly mga utility stock, MWC, AP, MER, Maynilad, DMC Tel, MAREIT. Wala, FIL, iiwasan nyo to, FILRT. MREIT and PNB, first time nito mamigay last year eh. So, I'm not sure kung mamimigay ba ulit siya this year, Baka one time lang yung binibigay ni PNB. And bukod sa mga nasa table nila to, kasi mostly blue chips yan, madami pa dyan sa yung mga nasa mid cap, small cap na also trading at a cheap valuation, trading at a high dividend yield. May mga gandang balance sheet. So expectation nila is, magkakaroon daw ng earnings growth ang mga bangko. Kasi last year nang slow down na yung BDO tsaka BPI eh. We'll see kung magre-accelerate sila this year. And kapag magre-accelerate yung dalawang malalaking bangko na yon, mukhang susunod na yung ibang bangko dyan, di ba? So, power companies. So, hindi maganda yung outlook ng power eh, di ba? Lalo na mag-online ngayon possible si Terra Solar. So, malaki-laking capacity yon. Magmura na naman yung nasa spot price, ganyan. Pero power companies, defensive yung dividend yield nila, gawa nga ng defensive yung kanilang cash flows kasi kailangan mo ng power sa pang-araw-araw na buhay mo. So, how should investors act in this market environment? Just keep on buying, find opportunities, diversify your portfolio, have a long-term mindset, keep on buying.
not a financial advice, pero yun yung ginagawa ko. Okay? For new investors, don't go all in. Keep cash ready for future opportunity. Ako kasi, di ba? Nakita nyo yung, pinakita yung broker statement ko last time. 100% stocks. And kung magde-deposit man ako, still 100% stocks. So, ba't hindi ako ganun, hindi ako ganun nangangamba na mag-all in into stocks? Kasi if you've seen my portfolio, very diversified yung portfolio ko. Very, hindi siya ganun ka-volatile tulad ng PSEI. And lahat sila nag-generate ng dividend income na growing on a strong double digit year over year. And hindi na nga siya ganoon ka-volatile, in-outperform ko pa ang PSEI since 2021. And malakas yung kanyang downside protection. Gawa ng madami sa mga stocks na hawak ko is undervalued. So, pag may nagkaroon ng correction or overall bad sentiment, while yes, nagko-correct sila, hindi na ganun kalalim, okay? And syempre, minamanage ko yung aking risk from time to time, especially every quarter. But for newbies na hindi pa nila alam yung concept ng risk management, diversification, rebalancing, buying undervalued companies, blah blah blah, then yes, huwag kang mag-all in. Pero ang pinauna mong pwedeng gawin is gawa ka kagad ng diversified portfolio. The market rewards long-term investor na totoo naman, The more na ang participation mo sa isang stock market is matagal or long-term, the more na nagiging malaki yung chance na eventually magkaroon ng positive return yung investment mo. Again, as long as alam mo yung concept ng buying good companies, blah blah blah. Pag bumili ka ng isang stock, nag-all in ka doon and basura naman yung stock, kahit i-long term mo yun, wala kang mapapala doon, okay? Kasi in the first place, walang value yung mga binibili mo na basura stock. So, paano ka makapag-unlock ng long-term value, di ba, ng isang basura na company? Wala, okay? Gagayahin mo yung mga nagrereklamo sa sa mga social media na hindi raw sila pinoprotektahan ng SEC, bla bla bla, tapos babanggitin nila APL, AR. Ano ba yung iba? Basta ang dami, ang dami ng dami ng pinagpipitik ng mga nakaraang taon na sinunggaban ng mga retail investor. And dahil wala silang value, di ba? Bumalik lang din sila sa lupa, ibinaon na yung kanilang nilang investment. To avoid value traps, focus on stocks that consistently pay dividends. Well, may mga companies na consistent na mamimigay ng dividend pero walang cash flow, okay? And dahil walang cash flow, nanggagaling sa utang yung kanilang pinapamigay na dividend. So, I say, not all companies who pay consistent dividends automatic mabibili na kaagad, okay?